Kahirapan sa kanayunan, patuloy na pagkaubos at pagkasira ng mga likas na yaman. Ito ang mga matitinding hamon na patuloy na kinakaharap ng ating bayang Pilipinas. Maraming mga hakbangin ang isinagawa ng ating pamahalaan sa mga nakalipas na panahon. Ngunit dahil hindi na pag-isa at may ilang duplikadong mga programa ang mga kinauukulang kagawaran, hindi nasulit ng gusto ang mga benepisyo ng mga ito. Kinailangan ang pagtatagpo, ang pagsasanib ng mga kakayanan at kayamanan upang matamo ang kaunlaran sa mga kanayunan at mapangalagaan ang mga likas na yaman ng ating bansa. Ang pangangailangang ito ang nagbunsod ng pagtatatag ng National Convergence Initiative o NCI. Yung National Convergence Initiative, ito yung pagsasama ng tatlong ahensya, which is the Department of Agriculture, the Department of Agrarian Reform, the Department of Environment and Natural Resources, para maging unified yung delivery of services and programs to the rural development sector. Nandyan yung DA for the technology, for the infrastructure, for market development. Yung DAR naman takes care of organizing yung ating mga agrarian reform communities. At saka yung DNR naman will take care of our clean air, clean soil, and general environmental compliance. Ginagamit ng NCI ang tinatawag nilang ridge-to-reef approach o ang pagpaparating ng mga ayuda mula kabundukan at kagubatan hanggang middle at lowland areas hanggang sa mga baybayin kung saan naroroon ang mga maliliit na mga magsasaka at mangingisda, katutubong Pilipino, agrarian reform beneficiaries at mga kababayan natin sa kanayunan na nagdarahop. Ang stratehiya ng National Convergence Initiative ay ang pagtatatag ng mga agro-enterprise clusters. Ang ibig sabihin nito, meron tayong tinutukoy na areas for production, tapos nilalagay natin anong interventions for post-harvest, processing, at saka market development. Nandyan din yung minamatch natin yung production in a given area to the prospective buyers. Right now, for 2011, meron na tayong naitayong mga convergence clusters in Antique, nandyan sa Isabela, sa Iloilo, and Camarines Sur, Sorsogon, Leyte, at Quezon. Within the next 2 months, we will be able to also launch ang agro-enterprise clusters in Misamis Oriental. Tomorrow, in fact, we will ating i-launch yung sa Northern Samar, and then finally in Lanao del Norte. So kompleto tayo with 10 pilot clusters for 2011. Sa pamamagitan ng NCI ay nauudyok ang kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan na siyang kritikal sa tagumpay ng agrikultura ng ating bansa. Sa ngayon, we're taking the strategy of developing agro-enterprise clusters on a provincial at saka district level. Yung susunod na naman yung the other provinces for the rest of the year at saka hanggang under the present administration of the President. Ang mga produkto ng mga benepisyaryo ng mga naitatag ng agro-enterprise clusters ay itinampok sa kauna-unahang Agrikultura Trade Fair na ginanap noong ika-24 hanggang ika-26 ng Hunyo ng taong kasalukuyan sa Mega Trade Hall ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ang nasabing trade fair na binansagang ATF ay may temang Agraryo, Agrikultura at Kalikasan, a convergence towards sustainable rural development. Ilan sa mga layunin ng ATF ay mapadaloy ang promosyon at pagmamerkado ng mga produkto ng mga NCI beneficiaries at maikonekta sila sa mga sustainable markets, potensyal na mga investor, institusyonal na mamimili, at tagapagluwas. Maipamahagi ang mga kaalaman sa pamamagitan ng mga lectures, seminars, demos at showcase ng mga teknolohiya at best practices. At
lalo pang mapaigting ang Private-Public Partnership o PPP, pati na ang kolaborasyon ng iba't ibang stakeholders. Ang mga kagawaran sa ilalim ng National Convergence Initiative ay nagbigay ng todong suporta, patunay ang presensya ng mga kalihim ng 3 departamento sa pagbubukas ng naturang event. Si Department of Agriculture Secretary Rosie Alcala ang nagbigay ng welcome address. Siguro po alam na ng bawat isa na kami pong 3 ay patuloy na nagpupunyagi para po ang kabuhayan ay mas mapabilis na mapadaloy sa ating mga kababayan. At ang ating pong mismong Pangulong Noynoy Aquino ay napakaganda po ng pananaw dito sa ginagawa po nating Convergence Program. Sinesimentohan na namin yung programa na kung saan yung pong balik probinsya program ay ating pong isasagawa sa lalong madaling panahon, at nang sa ganon, yung pong ating mga kapatid na nasa Kamaynilaan ay maibalik po natin din sa kanila ang pagkakaroon ng isang maayos at karapat-dapat na pamumuhay sa atin pong mga lalawigan. Ang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources na si Mon Pahe ang naghatid ng mensahe ni Pangulong Noynoy Aquino. It is not usual for our government to have 3 major departments joining forces on a long-term basis with our private sector partners to raise Philippine agriculture to a level of sustainable competitiveness. The NCI of this administration will be a better, well-delivered, strong and palpable results, and will definitely stimulate more partners from the private sector and international organizations, agencies and benefactors to join in and participate. We will be planting 1.5 billion trees across 1.5 million hectares from this year until 2016. Many of the trees that will be planted are fruit trees, which will generate income for our farmers for many years. Many will also be of species endemic to our country. The reforestation will extend to our mangrove areas so that our fisheries may also be rehabilitated. The National Greening Program is like a multi-tool or master key. It will open doors to sustainable agriculture, to climate change mitigation, to biodiversity conservation, to job creation, and to food and water security. Si Secretary Hilda Los Reyes ng Department of Agrarian Reform naman ang nagpakilala sa panauhing tagapagsalita na si Senador Francisco Pangilinan, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food. If our young generation, the next generation, sees no future in farming, there is no future, period. Because without farming, who will plant the food crops that we need to survive? Without farming, how do we ensure steady supply of food? How do we achieve food security? And if we hope to achieve the dream of developed nation status, like Thailand, or Malaysia, or Taiwan, there is no way for us to achieve that unless we focus on developing our agriculture and fisheries, unless we make sure that we make headway in the challenge of rural development. Nagbuklod-buklod na ang 3 departamento para tugunan ang rural development, para tugunan ang agriculture and fisheries modernization. Modern farming, modern fishing is the way to go. We have to turn our farmers and our fisher folk from mere fishers and farmers into entrepreneurs. We have to connect them into the supply chain. We have to up their incomes. Nagkaroon ng isang ribbon cutting ceremony upang opisyal na buksan ang kauna-unahang
Agrikultura Trade Fair. Sinundan ito ng pagbisita ng mga kinatawan sa mga exhibit booths. Isa sa mga exhibitor at pangunahing sponsor ng ATF ay ang Bureau of Agricultural Research. Ang DA-BAR ay nakikiisa sa palatuntunan ng National Convergence Initiative. Ito po ang nakikita naming malaking susi para sa pagbabago ng buhay ng ating mga maliliit na magsasaka at mga mangingisda. Salamat po.